Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Mga ka-BBM, nakuna ng video ang ginawang pagtakas ng PDL na si Michael Cataruha mula sa New Bilibid Prisons palabas ng compound kung saan ay gumapang siya sa ilalim ng truck ng basura. Nauna nang sinabi ni Cataruha na gumamit at nag-imbento siya ng peking stamp at lumang ballpen para tatakan ang sariling braso at nakipagsabayan sa paglabas ng mga bisita o dalaw galing sa bilibid. Pero ang nakapagtataka ay bakit biglang nagbago ang testimonya ni Cataruha kung saan ay sinabi niya na sumabit siya sa ilalim ng truck para makalabas sa compound ng bilangguan. Samantala, duda naman ang ating mga kababayan at ilang grupo sa ginawang pagdedemo nitong si Cataruha at ipinakita sa media ang kanyang pagsabit sa ilalim ng truck kung saan ay ito ang ipinagawa ni General Katapang sa kanya para gamitin ni Cataruha sa kanyang pahayag kapag humarap na sila sa Senado at Kamara para sa gagawing investigasyon. Sabi ni Katapang, dapat daw ay panindigan ni Cataruha ang kanyang pag-amin sa pagdinig sa Senado at wag na niya itong babaguhin. We just want to make sure na ito yung paninindigan namin na pagtakas niya. Baka mamaya pagdating niya sa Senate, iba na namang version. Pero sa kabila ng mga preparasyon na ginawa ni Katapang kay Cataruha, hindi pa rin lusot ang Bucor chief dahil lalo siyang malilintikan sa Senado dahil sa malaking kapabayaan kung saan ay nagawa ng isang PDL na malusutan sila sa ganitong estilo. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Naniniwala ba kayo sa ginawang sariling investigasyon ng kampo ni General Katapang ng Bucor para turuan at bigyan ng script itong misteryosong PDL na si Michael Cataruha na muling nagbalik sa New Bilibid Prisons? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Simula sa Setyembre, ipatutupad na ng Bureau of Corrections o Bucor ang cashless policy sa lahat ng prisons at penal farms sa buong bansa. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., layunin nitong masugpo ang iligal na transaksyon sa loob ng mga kulungan. Para ipatupad ito, mamamahagi ng Persons Deprived of Liberty o PDL booklet ang Bucor. Gaya ng mga ini-issue ng mga bangko kung saan makikita ang pera ng mga preso na maaari nilang ibili ng pagkain o gamit sa IPX o Inmate Post Exchange Store. Bukod sa mga preso, bawal na ring magdala ng pera sa loob ng compound ang correction officers. Ang mga makukumpiskang pera ay dideposit sa trust fund ng mga PDL kung galing ito sa mga preso. Sa Employees Trust Fund naman, ilalagay ang pera kung galing ito sa mga correction officers. Kumanta na ho itong si Cataruha kung paano po niya natakasan itong si Katapang at si Angelina Bautista diyan sa Bilibid. Animal, nagmistulang Spider-Man pa ang tambaluslos. Bumuo nga ho ng team itong si Katapang upang imbestigahan umano kung paano nga ba nalusutan ang mga tambaloslos diyan sa Bilibid Prison na umabot pa nga ho ng 1 buwan bago ito mahuli muli at ang kadalit-silitsi pa at sinabi pang napugot ulo na to at may nakita pang buto ng manok
Tambaluslos taga mga animal. Pero pong video na nagdimo pa itong si Kataruha kung paano niya nalusutan ang mga tambaluslos diyan sa Bilibid Prison. Animal, may pa dimo-dimo pa ha. Ano to, cooking show? Parang imposible naman atang din nila nakita mga kaibigan na sumilong ano. Siyempre sa dami ng kwan dyan, mga nakabantay, imposible. No? Ito meron akong ipi-play na video. Panoorin po ninyo kasi ipinaliwanag niya kung paano siya nakapuga. Ayan po mga kabisda ko. Yung nakikita nyo po ay isang truck ng basurahan. Pansin nyo po, umapasok po ayan si Kataruha sa ilalim po ng truck ng basurahan. Ayan, tingnan nyo po kung paano niya ginawa yan. Nagmistulang Spider-Man pantambaluslos pinagkasyan niya yung kanyang kanyang katawan. Hindi ka tatamaan. Pag umikot daw po yung di ba may umiikot sa ilalim ng sasakyan, kung hindi ba daw siya tatamaan, kasya po yung kanyang katawan sa ilalim mismo ng garbage truck. Baka nga ito rin yung garbage truck na kanyang pinugaan. Mantakin mo animal, kumasya. Ang tanong, maniniwala ho ba kayo sa sinasabi ngayon ni Kataruha kung paano po siya nakatakas diyan sa Bilibid? Kung paano po niya napugaan itong si Katapang at si Angelina Bautista? Ako para sa akin, 50-50 po ako na maniniwala sa kanyang dinidemo ngayon kung paano siya nakatakas. Dahil napaka-imposible hong makatakas siya diyan sa loob ng basurahan. Unang-una, napakadelikado yung kanyang ginagawa. Kahit sabihin niya, hindi po ako natatamaan pag umiikot po habang umaandar itong garbage truck. Again, napaka-imposible na matakasan po itong Bilibid na dyan po siya pumwesto sa ilalim ng garbage truck. Bakit to? Tingnan mo Wala ba silang salamin dyan sa Bilibid? Di ba pag pumunta ng mga malls, meron pong salamin na nilalabas ng mga security guard upang makita nila kung ano po yung ilalim ng truck. Paano nakataka si Kataruha ng ganyang kalagayan? Nag-ala gagambuy. Ang nag-imbestiga ngayon kung paano nakatakas si Kataruha ay Team Katapang din. Mga tauhan din ni Katapang Anong kredibilidad nila? Malay natin para iwas pusoy sila, tinuruan po itong si Tambaluslos na Kataruha. Pero imposible mga kaibigan kasi tignan nyo tignan nyo yung truck mga kaibigan, napakaluwag ng espasyo niyan. Imposibleng hindi nakikita yan. Once na pumasok ka dyan sa loob niyan, siyempre may mga tao pa rin sa paligid niyan. Di ba? Ito yung gawin mo. Kunyari magdimo-dimo ka. Kasi nga, sablay na sila ngayon. Nalaman na ng maraming Pilipino na napugaan sila, natakasan sila. Gaano nga ba katotoo itong mga sinasabi ngayon ni Kataruha kung bakit siya nakapuga kay Katapang at Bautista? Ito, good news sa mga Bantag Team supporters. Lalong malinisan ang pangalan ng ating minamahal na DJ Bantag at lalong madidiin ang pangalan ni General Katapang. Yung baho, kapalpakan sa Bilibid ngayon, tuloy-tuloy ang pagsisiwalat and the truth shall set us free. Okay, so papaano? Itong si Kataruha, viral news yung nangyari sa kanya pagtakas, then mamaya after 1 month nahuli. So ang tanong, pinatakas ba siya o nakatakas lang?
Kasi ang daming tanong yun, na napahiya ng gusto si number 1 na napahiya si Secretary Boyeng na fake news. Pangalawa, ang new management ng Bucor, Katapang Bautista. Kasi lumalabas, hindi nila ginagawan tungkulin eh. Masayang-masaya ang ating Digibantag, tayo, masayang-masaya sa pangyayari sa Bucor dahil yung mga ibinabato nilang dumi sa ating Digibantag bumalik sa kanila ng mas lalo pa, mas madumi ang nabulgar sa kanila ngayon. So ito ngayon, nahuli. Nag-promise ang Bucor na imbestigahan nila. But hindi ako maniniwala sa resulta ng Bucor na investigasyon. Bakit? They will do their best na tabunan kung ano ang tunay na pangyayari. I'm sorry, yan ang aking analysis. Ang pag-asa natin na malaman yung katotohanan ay kung iba ang mag-imbestiga. So, sinong iba? Senado at Kongreso. So, I expect another Senate or Congressional hearing. Bakit? Kasi itong si Kataroha, Kongreso, sana mga kaibigan na mag-imbestiga dyan, ano? Para mas malaman talaga. Kasi napapansin ko, mas mahigpit sila at mas magaling sila magtanong sa loob ng Kongreso, mga kaibigan. Interview siya ng media, specifically TV5. Dahil doon ko narinig yung sabi niya. Senator Raffy Tulfo, tulungan niyo ako. Nabanggit niya yun. Isisiwalat ko ang lahat kay Senator Raffy Tulfo. So, bakit si Senator Raffy Tulfo? Kasi, ano na yan? Sumbungan ng bayan yung Tulfo Brothers. Aaksyonan yun, makakarating yun kay Senator Raffy Tulfo. I believe na may gustong isiwalat nitong si Kataroha. Hindi ako naniniwala na ordinaryong pagtakas yun. Kasi nga, maximum security compound. Parang imposibleng makatakas ka dyan. Lumalabas, parang andali niyang tumakas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.